tayo magdiwang, magsaya, sa kabila po ng ating mga dinaranas na mga pagsubok, ano man yan, kawalan, amen po ba? Tayo po'y may dahilan para po tayo magdiwang at magsaya sa piling po ng ating Panginoon. Yan! Blessed Sunday po sa bawat isa, dyan sa atin dito sa Actual. Blessed Sunday po sa inyong lahat at dyan po sa mga kapatid natin online. Blessed Sunday po sa inyong lahat. Tayo nga pong lahat ay magsitayo, amen? Hallelujah! Para po sa ating pagsasaya sa piling ng ating Panginoon. Dahil ang araw na ito ay espesyal, amen po ba? Espesyal para sa ating Panginoon ang saan tayo pong lahat ay nagtatrabaho weekly, amen po ba? Tayo po ay nagbabatak ng buto, amen po ba? Para po tayo makapagtrabaho, para po tayo ay kumita. Pero sa araw na ito, ibigay po natin yung the best para sa ating Panginoon, amen po ba? Yung the best na hindi ka nalulungkot, hindi ka napapagod, amen po ba? Para po sa ating Panginoon, hallelujah! Sabi nga po ng salita ng Diyos na kung saan tandaan po natin na tayo po ay inilaan o nilikha ng Diyos para po tayo magpuri at magpasalamat sa Kanya. Amen po ba? Sabi po ng Diyos na ilaan daw po natin ang araw na ito dahil special na ito para sa Kanya. Sabi po sa salita ng Diyos sa Exodus chapter 20 verse 8 to 9. Amen. Kung meron po kayong mga Bible, maaari po nyo kayong makisabay sa pagbasa ng salita ng Diyos na pinapaalalahanan po ang bawat isa na ilan po natin ang ating buhay para sa araw po ng pamamahinga. Amen? Ang sabi po ng verse 8, lagi mong tandaan, o sa lagi daw po natin tandaan, na ilaan po natin ang para sa akin, sabi po ng Diyos. Amen? Ang araw ng pamamahinga. Verse 9, anim na araw kang nagtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Amen po ba? Natapos po ba natin ang ating gawain? Hallelujah. So, bago po tayo dumako sa aking pananalangin, sabihin mo sa katabi mo, ang araw na ito ay espesyal para sa ating Panginoon. Amen. Naniniwala po ba tayo na espesyal ang araw na to? Hallelujah! Sige po tayong lahat ay pumikit at tayo po'y manalangin at idulog po natin sa ating Panginoon ang kabuuan po ng ating gawain at sa mga kapatid po natin na wala pa. Amen po ba? Sila po'y ating isama sa panalangin na kung saan iingatan po sila ng ating Panginoon papunta sa lugar na ito upang sama-sama po tayo magpuri sa ating Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay magsitaas ng ating mga kamay at ating bibig ay buksan po natin. Even ang ating puso ay buksan po natin para sa ating Panginoon. Amang banal, marami pong salamat muli, O Diyos, sa umagang ito, na kami po'y muli mong pinagbuklod, Panginoon, pinagkaisa ang aming puso, Panginoon, upang kami lalong tumatag, tumibay sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ng araw na ito, Panginoon, na ilaan po namin, Panginoon, sa araw ng pamamahinga, kasama ka, Panginoon, Lord. I pray, O God, na sa mga kapatid po namin na narito, Lord, ay hindi po ba sayang, Panginoon, ang oras na inilaan po namin, na ibinigay po namin, Panginoon, upang ikaw ay aming mapapurihan at pasalamatan, Panginoon. Even, Lord, sa mga kapatid po namin na nasa kabilang linya o online, Lord, sila man din po, Panginoon, ay ingatan mo, samahan, Panginoon. At narito kami, Panginoon, nagmamalikluhod, nagpapasalamat at nagbibigay ng aming buhay para sa iyo, Panginoon. Wala ka pong katulad, pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Pagpunan po pala sa ating Panginoon. Manatili po tayo nakatayo, tayo po'y aawit sa ating Panginoon. Amen. Sino pong handa na mong purihin ang ating Panginoon? Amen! Yung iba para pang kinaantok. Amen. Bago tayo magsimula sa ating awitin, pwede po natin itaas ang ating dalawang kamay. Yan, sige, itaas po natin lahat. At shake natin. Amen. Para magising ang ating mga dugo. Yan, kaya sa umagang ito, muhin niya kami subayan sa ating awitin, sa ating papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung nakakap na natin ang ating mga kamay sa ating Diyos. This is the day that the Lord has made.
Panginoon, ipigit po natin ang ating mga mata. Tayo po'y muling manalangin sa ating Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sige po mga kapatid, tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Sa mga buhay natin. Sobra po ang pagpapala na ating tinatanggap, amen. Hindi nga pa lang natin, pagpapala na ito sa atin. Ang buhay na ito na pinagkaloob sa atin ay pagpapala. Kaya, mga kapatid, gamitin natin ang buhay na ito sa ating pagpuri, sa ating pagsunod sa ating Panginoong Hesus. Naririto tayo ngayon sa ating bahay-sambahan in one purpose. Because our purpose is to be here, to feel His presence, to draw near to our God, amen. At alam ko na ang bawat isa na naririto ay may kanya-kanyang dalahin sa puso. And mga kapatid, idulog natin ito sa ating Panginoon. Ano ba ngayon ang mga nasa puso natin, nasa isipan natin? Hindi pa man natin sinasabi sa ating Panginoon, alam na niya kung ano yung gusto nating hilingin, gusto nating sabihin. Ang gusto lang niya, lumapit tayo sa Kanya. Kaya huwag tayong mahiya na magsabi sa ating Panginoon kung ano yung mga nararamdaman natin ngayon. Idulog natin sa ating Diyos. Tayo ay umawit sa Kanya. Sabi nga, na in any circumstances, let's give praises and worship to our God. Kung ikaw ay dinaranas, malungkot ka, you're depressed, ilapit mo sa Panginoong Diyos, huwag kang lumayo, kundi lalo pa tayo lumapit sa Kanya. May ipinapanalangin ka, may pinipetition ka, ilapit natin ito sa Kanya. Masaya ka, you're joyful because you have succeeded. Ilapit mo ito sa Panginoon, hingin natin siya ng katagumpayan, ihingin natin ito ng masasalamat sa ating Panginoong Diyos. And right this very moment, mga kapatid, online man or actual, come on church, idulog natin yung ating mga puso sa Kanya. Awitan natin siya. Awitan natin siya ng buong puso at buong kasiyahan. Hallelujah. Taas po natin ang ating kamay. Tayo po'y umawit muli sa ating Panginoon. I need you. Soften my heart. Break me apart. I need you. To open my eyes. See that you're shaping my life. All I am, I surrender.
Father. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus, for your goodness. Thank you, Father, for your love, for your mercy. Napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Wala ka pong katulad. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos sa dakila. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad namin, Panginoon. Di man kami karapat-dapat. Ngunit maraming salamat sa iyong habag. Sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin, Panginoon. Panginoon, patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin aawitan. Patuloy ka namin sasambahin. Truly, Lord, that this is the day that you have made, Lord. So we will rejoice and be glad in it. Ang araw na to, Panginoon, ay para sa iyo lamang, Panginoon. Hindi po kami sasamba sa iba, hindi po kami aawit sa iba, kundi ikaw lamang ang aming pupurihin, ang aming dadakilain, Panginoon. Kaya, Panginoon, tanggapin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming parangal, Panginoon. Patuloy mong samahan ang bawat isa, Panginoon. Patuloy kang manahan sa puso, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Kung lumapit po tayo sa ating Diyos, ngayong umaga, wag po tayong mahiyang umawit, wag po tayong mahiyang magpuri sa ating Panginoon. Sapagkat siya rin naman na hindi tayo kinahiya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nararapat lang na ibalik natin ang papuri, ang pasasalamat, ang parangal sa ating Panginoong Yesus, sa ating Diyos. Hallelujah. Pwede po ba natin awitan ng ating Panginoon muli? Taas po natin ang ating kamay.
anymore. We love you, Lord, forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan po ang Panginoon. Malakas para po sa ating Panginoon. Amen. Yan ang po ba pinakamalakas? Wala po bang lalakas? Pinakamalakas? Yung malakas na malakas? Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So yan po, blessed, Sunday o po muli sa ating lahat. Yan pa. Parang lumipas lang kasi ang Wednesday. Ano? Napakabilis ng araw. Amen po ba? Na entire week, parang Monday, Tuesday, Wednesday, parang kapag dating po ng Sundays, nami-mention ko pa rin yung Wednesday. Sorry po. Yan. So, yan po muli. Napaka-bless po ng bawat isa. Amen. Narito po tayo. Tinilaan po natin ang ating oras at panahon para po tayo sama-samang sumamba sa ating Panginoon. So, yan po. Announcement lang po. Meron po tayong bagong ano ba to sa... Ayun na yung mic ko. Ang tawag ito, yung Hindi ko marinig yung page po natin sa ating pong church. Yan. Makikita niyo po dyan sa ating screen, dyan sa online. Yan po. Welcome po sa inyong lahat. At blessed Sunday po kung nasan man po kayo ngayon, anong oras man dyan, gabi man dyan. Amen. Dito sa Baguio. Amen. Sa mang dako ng lugar sa mundo, kung nasan man po kayo. Blessed Sunday po at sa inyong lahat. At kayo po lahat ay welcome. Amen. Huwag po kayo mahiya na i-share ang ating gawain ngayong araw. Amen. Bagamat magkaiba pong oras natin compare po daw sa Canada. Amen po ba? Pero grabe po ang commitment ng ating pastor na siya po'y gumigising ng maaga para po kanino. Amen. Para po sa salita ng Diyos na mayahatid niya po para sa atin. Amen po ba? Kaya mapalad po ang bawat isa na narito po. Maaring ang mga kapatid po natin o maaring mga nasa labas po, hindi po natin alam. Amen. O ano po ang kanilang pinagkakabalahan. Ang mahalaga po ay tayo po'y pumili at pinili po natin ang oras na ito para po ilaan natin sa Panginoon. O sa salita ng ating Panginoon ating mapapakinggan. Amen. Gamit po ang buhay ng ating butiing pastor all the way from Canada. Medyo may konting muna sa ating media. Yan. Habang hintay po natin, batiin mo yung katabi mo. Amen. Yan. Okay lang ba siya? Hintayin mo naman. May mga bago po tayo. Yan. Kasama ni Brother Mark. Yan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And ito po sa kanan, Sister Monica. Yan yung kanyang kasama, yung kanyang uncle. Uncle, yan. Welcome po sa ating Sunday worship celebration. Amen. At sa mga, yan sa likod po, yan, welcome po sa inyong lahat. At sa mga kapatid po natin yan online. Amen. Blessed Sunday po. Mag-thumbs up po kayo. At kung nakasabay po kayo o mag-heart po kayo. Amen. So ngayon po umaga, welcome po natin ang ating butiing pastor all the way from Canada. Anyway, announce ko lang, malapit na ulit siya uling bumalik dito sa Baguio, dito sa Pilipinas. Yan! Hallelujah! Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay ng ating pastor. Praise the Lord. Blessed Sunday po. Purihin po ang Panginoon. Pwede bang palpakan po natin ang ating Panginoon Diyos? Praise the Lord. Ayan, maganda nagkakarinigan tayo. Ayan, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon bago tayo makapakinig sa salita ng Diyos. If you are inside the church, if you're watching online, let us all pray po. Heavenly Father, marami pong salamat muli o Diyos sa tagpong ito na tinipon mo kami, Panginoon, upang sambahin ka.
sa espiritu at sa katotohanan upang purihin ka, O Diyos, na may galak at makinig po ng inyong banal na salita. Lord, sa oras nito, Lord, patuloy mo po kaming balutin ng iyong banal na dugo, bantayan, ingatan na iyong mga anghel at Espiritu Santo. Habang po kami nakikinig ng inyong salita, ang inyong buhay at banal na salita ay siya pong mapakinggan ng aming tainga, matanim sa aming puso at dumaloy sa aming kaluluwa at mag-build up sa aming pong espiritu para patuloy kaming ma-nurture, patuloy kaming Panginoon ma-nourish at mag-mature sa pamagitan po ng iyong banal na salita. We commit to you this time and the whole time, Lord, na makikinig kami ng iyong banal na salita. Mangusap ka, use me as a channel of your word, use me as a channel of your revelation towards people who are inside the church at lalo sa mga kapatid, Panginoon, na nasa online, sa mga kasama ko dito, O Diyos, sa aming kinalalagyan. We praise you, Lord Jesus. We honor you. In Jesus' name pray. Amen. Sige po, palapan po natin ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Amen. Sige po, pwede na po tayong maupo lahat. Salamat po sa Panginoon sa ating pong patuloy na pag-worship sa Lord. At meron po tayong ganitong kalagayan. Magkakalayo man po tayo, pero pinaglalapit tayo ng Panginoon. Every time nagsishare po ako dito, naalala ko nung si Pablo, siya po ay nagpapastol ng malayuan. Yung sulat, it takes 3 months to 6 months bago makarating sa isa pong house church, sa isa pong lugar bago makarating yung sulat niya dahil si Pablo siya po ay nakakulong, siya po ay nasa Roma, nasa isang kulungan. Pero bagaman siya po nasa kulungan, siya po ay patuloy na nagsusulat, nag-i-encourage, nag-i-inspire, nagbibigay ng instruction sa mga nasa iba't ibang dako ng mga house churches o either malaking congregation na nadaanan niya noon, nabunga ng kanya pong misyon. At yun po yung nakakatuwa kasi hindi po naikulong ang mensahe ng Diyos. Patuloy niya pong ini-spread yung salita ng Diyos. At sa amin din pong buhay, bagaman kami po malayo. Amen. Tayo po yung pinagkukunik-connect ng Panginoon. Ito yung gamit ng media. Ito yung gamit ng Messenger. Ito yung gamit ng Facebook. Ito yung gamit ng online. Gamitin natin for the glory of God para ma-build up tayo spiritually for His plans and purpose. Palakpan po natin sila mga kapatid. Praise the Lord. So welcome po sa mga baguhan, sa mga kasama ni Mark. Amen po ba? Yung mga kasama natin mga dati, sa anumang kadahilanan, wala man sila sa loob ng tahanan, sa loob ng simbahan, we will pray na sa mga susunod na panahon at araw ay makasama po natin sila sa pagsamba. At kung ikaw po bago, ikaw naman matagal, ikaw patuloy na nagsusubaybay, alam po natin na ang salita ng Diyos, buhay, mabisa, pagkain ng ating pong spiritual na buhay. Ang salita po ng Diyos ay siya po ang nagbibigay sa atin ng inspirasyon at instruction. At kung pinapakinggan natin ito, nagdadala ito ng matinding impact o transformation sa ating pong mga buhay. So ang topic po natin ngayon is all about winning your life and getting back on track. Ayan. Isa pong topic sa Bible na makikita po natin na dapat po tayo, ang bawat isa sa atin, mawin talaga natin mismo yung sarili natin para makabalik tayo doon sa tamang takbuhin, sa tamang paghakbang sa buhay na ito. I remember po, way back 2004, I begin to see the beauty of life out of ugly situation. So, nagkaroon po kami ng pangit na sitwasyon, nagkaroon ng cancer yung tatay ko, mamamatay na, naghihingalo na. I see the beauty of life in our ugly situation. Kaya, na-win back yung life ko, and then meron akong binigay ni Lord sa akin ng pastor, na community, someone or somebody, brothers and sisters na nag-i-inspire, nag-i-encourage sa akin, nagpipray. And that time, little by little, until I discover na, nawiwin ko na yung sarili ko at nakita ko, yung buhay ko dati ako sa sanlibutan, ngayon nasa kaharianan ng Diyos. Dati nasa diskuhan ako, ngayon nasa simbahan na umawit sa Lord. Dati nasa sabungan ako, sumisigaw ng sa pula, sa puti. Ngayon dito na ako, sumisigaw na sa loob ng church na pinupuri ko ang Panginoon. So nawin yung aking life when I was 17 years old. So 28 years old na ako ngayon. At nakita ko yung ganda ng buhay. Yung ganda, sabi ko nga, kung maibabalik ko lang sa mga panahon na yun, siguro mas maganda pa ngayon if mas lalo akong lumalim, mas lalo akong lumago, mas lalo akong natuto. But I want you to grow up
Itong tinatawag, pag nawin na yung buhay natin at nailagay na sa tamang track ng life natin, gusto ko pong makita ninyo na yung kinalalagyan natin ngayon, meron pang mas may maganda, meron pang mas dakila diyan, meron pang mas malawak diyan. Ang kailangan lang natin, i-win natin yung ating buhay at makabalik tayo sa tamang paghakbang sa buhay. So that is our topic, winning your life and getting back on track. And my question is, nakikita nyo na ba ang sarili nyo na you're getting back on track? Pag nasabi mo na ba, ito na yung simula, ito na yung pagtutuloy-tuloy sa akin pong buhay. So while listening, let us learn po how to win our life back on track. And doing things that pleases God and productively living in His kingdom. Ito po yung ating aralin ngayon, kung paano po tayo matuto, paano natin ma-win yung ating sarili. Kasi there are time, winin tayo ng Panginoon 2,000 years ago, si Lord, nagtagumpay na siya nung siya po ay naipako sa krus. Winin na tayo ng Panginoon. But we need to decide that winning fights ni Lord ay panampalatayanan natin at talagang ako rin, hindi talaga ako dapat isa akong bihag, hindi dapat isa akong alipin, hindi dapat isa akong a person who is trapped by this world or anything. Kaya nga, ang question ko po sa bawat isa sa atin, makikita mo, hindi, not a question, a view. Makikita mo yung buhay mo na na-win na, tapos you're getting back on track na. Kasi lahat ng ginagawa mo, ang motibo mo is to please God, to honor God, to glorify God. At kung lumalalim ka na talaga sa pagkawit mo sa life mo back on the God's track sa buhay natin, gusto mong maging productive ang buhay mo sa kaharian ng Diyos. Not just only to please God, but to become productive in His kingdom. So ngayon pa lang, I want you to see your life na magsisimula ka at magtutuloy-tuloy ka hanggang sa kunin tayo ng Panginoon na ang ating motives, yung goals natin is to please God, to honor God every day and everything that we do, to please God, to honor God, to glorify God, at higit sa lahat, maging productive ang ating pong pamumuhay sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, ang kaharian niya ang mag-grow, mag-enlarge, magdala ng impact, influence sa life natin. Ang gusto rin ng Panginoon na doon tayo mag-grow, doon tayo mag-enlarge sa kanya pong kaharian. So yan po yung gusto ng Panginoon. At yan po yung view na makikita natin na my life is back on track. Talagang nawin na po ang aking buhay. So are you following po? I have a few questions. Una po, saan ka lagi nakakonect? This question is very important sa ating pong mga personal na buhay. Saan ka lagi nakakonect? Saan ka lagi nananatili? Saan ka lagi andon? This question is very important. I want you to understand because meron tayong mga tinatawag kinokonektahan. At kung saan ka nakakonect, there's something channel na nagpo-flow. There's something support. There's something binubuga. There's something na binibigay sa atin. Kaya ang tanong dito, sa kaharian ng ating Panginoong Hesus o sa kaharian ng sanlibutan? Merong dalawang matinding connection dito sa sanlibutan na yung isa, siya yung nagsusupport, nagsusustain, nagsusupply. Welcome po sa mga bagong dating. Praise the Lord. Ayan, mga taga-UP. Welcome po. Ayan, good to see you again. At tunay nga po na makikita natin na pag nakakonect ka, amen, doon kung saan ka nakakonect, lahat na potential na meron sa kanya, basta isip mo lang, basta i-search mo lang, basta kulitin mo lang, dadaloy sa'yo, pupunta sa'yo. Are you with me mga kapatid? Amen po, kung saan ka nakakonect, lahat na potential na meron doon, mag-flow yan sa'yo. Kaya mapansin niyo po, may dalawang connection dito sa lupa na ang mga tao, either ang tao sa simbahan, sa sanlibutan, sa labas ng simbahan, sa sports, sa education, meron silang kinukunikan I want you to see these two pictures. Yung isa, dito sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Yung isa naman sa kaharian ng sanlibutan. Meaning to say, sa kaharian ng Diyos, ang nagahari dito ang ating Panginoong Hesus. Sa kaharian naman ng sanlibutan, ang nagahari po dito, si Lucifer, si Satanas. So ang mga tao, maraming tao po dito sa sanlibutan, kaya dapat hindi tayo madisip. Alamin natin kung saan sila nakakonect. Sa ating bang Panginoong Hesus o dito po sa isang gusto rin maging Diyos, si Lucifer. Kasi both yan sila, nagbibigayan sila ng yung isa ang binibigay sa atin
development. Yung isa, deception. Ang binibigay sa atin ng isa, mabuti. Ang binibigay sa atin ng masama. Yung binibigay sa atin ng isa is yung tinatawag na good and perfect. Ito yung isa, half lies. Hindi totoo. Kasi kung saan ka nakakonect, yun po ang magsusupply, magsusustain, magsusupport po sa inyo pong buhay. Ngayon pa lang, I want you to check, Pastor, paano ko malalaman? Simple lang, just to check your life. Kasi ikaw yung magwi-win back ng life mo. Ibig sabihin, ikaw yung magbabantay ng buhay mo. Ikaw yung, kumbaga, hindi na kailangan pakialaman ng ibang tao yung buhay mo. Ikaw na mismo ang magko-correct ng error mo. Ikaw na mismo ang magdadirect ng buhay mo. Because, aware ka kung saan ka nakakonect. Simple lang. Most of your time, saan mo siya kino-connect? Most of your time, saan mo siya nilalapit? Yan po yung ibig ko pong sabihin. At ang encouragement po sa church, dapat lahat po ng mga Kristiyano, lahat po ng mga mananampalataya, dapat po nakakonect sa ating pong Panginoon Kristo. Kasi ang ating Panginoon Kristo, siya po ang nagsusupply, nagsusupport, nagsusustain, nagmi-maintain sa atin. Yan po talaga dapat. Kaya tayo po, nagdi-disconnect tayo doon kay Satan, sa sanlibutan, sa connection natin sa makalaman, makamundo, nagdi-disconnect. Kasi the more you disconnect sa sanlibutan, the more we die from His pleasure, the more we die from His desire. Ngayon, the more we develop God's design sa life natin. Kaya nakakabalik tayo on track sa buhay po natin. Palapan po natin muna ang ating pong Panginoon. So I'm talking about connection. Now, I'm asking about second, I'm talking about effort. Effort. Saan ka nag-i-effort? Saan ka nagdidig-deep? Ayan, saan ka nagdidigdib? Saan ka naghuhukay? Saan ka naghuhukay? Saan ka nag-i-spend most of your time? Your effort, your strength, your energy. Where did you use most of your time? Most of your energy, where did you use? Na doon ka nagdidigdib. The greatest question is, sa word ba o sa world? Ayun, yun po yung matindi. Kasi napansin niyo po, nung mga bata-bata po kami, may dalawang klaseng nagbasa. Aminin natin sa hindi, yung mga ipinanganak ng mga 1980s, 1970s, nagbasa nito. So, ang iba, kaya sila in love kasi nagbabasa sila ng pocketbook. Sino sa inyo nakabasa na ng pocketbook? At pag natapos yung isang pocketbook, gusto nila magbasa pa ng isang pocketbook to read more love story. Wow, to read more love story. Ngayon po, I want to encourage every one of you to read love story from the Bible. Ayan. Kung gusto niyo rin po makapakinig ng love story sa Bible, just read the book of John. 1 John, 2 John, 3 John, and especially the book of Hosea. Ayan. Pag nagbasa po kayo ng book of Hosea, o si Hosea na tinatawag, makikita niyo po doon yung love ng Lord sa atin. Hindi yung kung paano ka ma-inlove. Makikita mo kung paano ka minahal ng Diyos. So paglipas mo ng panahon, parang nung mga pocketbook na yun, puro patungkol yun sa pleasure, sa lust, sa lies, di ba? Sa lawlessness. Yun yung mga tinuturo doon. Pero ang tao, grabe, andun yung craving nila talagang. They spend most of the day, most of their time and energy reading those books. Ako naman, nung bata-bata ako, sinisilip ko yung, ano yung mga maliliit yung book na gano'n? Sabi, ay, pocketbook yan. Pag sinabing pocketbook, pang bulsa. Tama po ba? Pagkapang bag, di, bag book. Hindi, kaya joke lang. Malaki, bag book, ano. So, pagpang-pocket. So, ano yung meron sa bulsa mo? Ay, pocketbook yan. Alam niyo po, nowadays, hindi na uso po ang pocketbook. Tama po, ito na yung uso. Lagi na laman sa bulsa natin. Tapos ito kasi hindi kasya. Tama po, sa bulsa natin. So, my question is, saan tayo nagdidigdip? Ayan. Sa Constitution ng Panginoon o sa cellphone? Sa Word of God o sa world? Kasi whether you like it or not, there are a lot of people, even Christian believers, followers, professing na nag-accept kay Lord. But aminin natin sa hindi, sometimes we are losing our time, losing our energy, losing on track, losing our life, because we spend most of our time digging the craving of our wrong pleasure within these things, not on this. Minsan sa ibang mga Kristiyano, medyo weird na ito eh. Hindi na ito laging hawak nila. They're not digging. Alam niyo po, ang magiging wise lang sa loob po ng tahanan, sa loob ng simbahan,
yung nagdi-desire to dig deep sa Word of God. Sino pa gusto maging wise sa loob ng tahanan ng Diyos? Then make sure that you decide to dig deep His Constitution, God's Word. Kung bakit natanong ko po ito, kasi sa Word of God, parang meron po diyang feeling na parang kahirap magbasa ng... Tingnan niyo yung Bible ko, manipis lang ito, no? Manipis lang. Baka ang Bible niyo po medyo makapal. Whether makapal yan, manipis, it's the same, 66 books. Kaya natin itong paglaanan ng lakas, paglaanan ng oras. Sa loob ng isang taon, pwede mo itong mabasa ng 1.5. Ibig sabihin, pwede mong mabasa ang Old Testament and New Testament ng 1 year, and then yung New Testament ng 2 bisis sa isang taon. Kung mabilis ka magbasa, twice a year mababasa natin ito. At pag sa Word of God ka nag-dig deep, imin po ba, ang makukuha mo ay, pakisabi sa katabi, revelation. Yun. Pag sa cellphone ka naman mag-dig deep, araw-gabi, dito ka naghuhukay, pakisabi sa katabi, makukuha mo ay radiation. Tinanong mo katabi mo, nakasalamin na. Grabe kasi sa radiation. Joke lang. Sorry po sa mga nakasalamin na. Amen. Ito po, pag dito ka nagdigdip, palalamagin ang ulo mo nito. Lahat ng problema mo, lahat ng pagsubok mo, lahat ng mga kinakarap mo, susolusyonan nito. Pero ito, lahat ng mga pagsubok, problema mo, pag dito ka nagdigdip sa world, naku, dadagukan pa. Negative ka lalo. Instead, ikaw bigyan ng kapayapaan, kabulungan, kagalingan. So, parang bumabalik tayo doon sa basic. O nga, kasi winning your life back on track, di ba? So, babalik tayo sa basic. Nalala niyo yung last week, di ba? Basic yung physical discipline, spiritual development, and then developing personal relationship with God. Those are basic. Pag hindi tayo naka-establish sa basic, hindi tayo mabibuild up. Sabi nga, ang meaning nga ng Bible, B-I-B-L-A, is about basic instruction before living on earth. And mamaya, I will tell you about the world, kung bakit ayaw ni Lord na mag-spend tayo sa world. Sabi nga sa Bible, sabi sa kanyang mga disciple, be in the world, but out of this world. Pumunta ka sa mga taga-sanlibutan para iwin sila sa aking kaharian, pero hanggang umayong sa takbo ng sanlibutan. I want you to, balik awin dun sa tinatawag na awareness. Yung aware ka kung saan ka nagdidigdip, kung saan ka nagko-connect, saan ka nagdidigdip. Amen po ba? Kasi kung saan ka nagko-connect, yun ang madidiscover mo. Yun ang darating sa buhay mo. Kung saan ka nagdidigdip, may makikita ka dong treasure. I want you to see the beauty of God's Word. Kaya nga every Sunday, di ba, excited tayong makinig. Kahit sabi ko nga sa inyo nung last Sunday, itong ginagawa nyo, ito yung tama na panonood ng TV. Are you with me? Puta kayo sa Diyos, manonood kami sa TV kasi, okay, mag-alala, kung makikita-kita tayo sa November first week, I'm excited. We'll see you and to celebrate our anniversary, to spend with you December. So, we'll see each other. But ngayon po, kahit kayo po nakikinig, dapat aware kayo. I already win my life back on track na ba talaga? Or, I'm on trap. Ako pa ay trap. Ako pa ay nasa sanlibutan. Ang hirap makaalis. Totoo po. Aminado tayo dyan. Mahirap po talaga makaalis sa mga bagay na makasanlibutan na kinahihiligan at kinahuhumalingan natin. Pero sana naman, hindi na yung 5 years, hindi ka pa nakakaalis doon. For example, sa pagsasalita ng mga negative. 5 years, hindi ka pa nakakaalis doon sa pagiging mainitin ng ulo. Dapat 5 years ago, dapat malamig ng ulo natin, Tama po. May mga bagay na parang ang tagal natin na stuck tayo doon, na-trap tayo doon. Pero alam niyo ba kung bakit? Kasi kung saan ka naghuhukay, saan ka nagdidigdip, doon ka mai-stuck. At yun din po yung didilig sa'yo. Kung naghuhukay ka sa sanlibutan, yun ang magdidilig sa'yo, kaya magiging makasanlibutan ka. Pero pag naghuhukay ka sa kaharian ng Diyos, yun ang didilig sa'yo, kaya magiging taga-kaharian ka ng Diyos. So makikita mo na nawin mo na sarili mo, you're right on track na pag nasa kaharian ka ng Diyos. Pero pag nasa kaharian pa ng sanlibutan, there's always what we call sin, sickness, and struggle. But in the kingdom of God, sabi sa Bible, there is always what we call peace, amen, righteousness, goodness, joy, and the Holy Spirit. Palapan po natin ang ating Panginoon.
In the God days, we become more productive in the kingdom of God. Kaya tandaan natin, kung saan tayo nakakonect, doon din tayo nagdidibdib, nadidevelop, at ito'y nagiging desire o craving ng ating buhay araw-araw. Tingnan niyo po yung isang bata na walang ama na nagtitrain sa kanya. Ang isang bata na walang nakikitang nagmumod. Alam niyo, mapalad tayo pag nasa church tayo. Dahil may nakikita tayong pastor na nagmumodel sa atin spiritually. May nakikita tayong brother na nagmumodel sa atin spiritually. Pero sana tayo pong lahat model tayo sa church, sa bahay, sa school, sa business, na may makita naman silang weird na tao. Pero weird ito. Ang iba, puro cellphone siya, Bible. Weird ito. Ang iba, puro ang mga kanta, puro mga makasalibutan ito, puro makasadyos lahat. At least, sabihan man tayong weirdo, sabihan man tayo nung parang kakaiba tayo, at least, and their word negative, but the truth is, you're impacting their life. Yun po ba? Nagiging impactful ang inyo pong buhay sa iba. So everyday, i-check nyo po ang inyo pong paggamit ng oras, paggamit ng inyong lakas, i-check nyo rin po ang inyong craving. Kasi dyan nyo po ma-check if you already went back your life back on track doon sa tinatawag buhay o design, disenyo o direction o development na gusto ng Lord sa ating buhay. I want to give you my key verses from the Bible. Tagalog po halos ito. At nakakagulat tong mga verse nito because very, daming revelation ng binabasa. Napakasimple lang, parang binabalik tayo ni Lord sa basic kasi gusto ni Lord dyan tayo ma-build up. Roma chapter 8 verse 5 to 8. Sabi po dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Again, makikita po natin, maraming tao ngayon, wala silang paki sa mga bagay na pagsimba, pag-worship, mga pagbasa ng Bible, kasi hindi pa sila namumuhay sa spiritual. Nanghangad lang nila masiyahan, pleasure, makalaman, kasi andun pa ang kanila pong pamuhay. Ibig sabihin po, trap pa sila. Are you with me po? Trap. Ibig sabihin, andun pa sila, trap pa doon, kasi nililinaw po ng Book of Roma, na ang lahat daw po ng namumuhay, ayon sa hilig ng laman, ay walang pinapahalagan kundi ang mga bagay ukol sa laman. Pangalawa po, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. So meron pong dalawang taong yun na gusto ko pong i-encourage ang bawat isa. If ever po ikaw pa ay nasa sa sanlibutan at namumuhay sa mga bagay na makalaman, and this is for you. Si Lord, sabi sa John 3:16, for God so loved the world and He gave His only Son. Amen? To die for us. To pay for our sins. That whoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Ang gusto ng Lord na yung kanyang kamatayan sa krus, hanguin tayo dun sa makasanlibutan. Ang gusto ng Diyos, bayaran niya yung kasalanan natin, yung pagkatrap natin doon, para ilipat tayo sa kanyang kaharian, para mamuhay tayo sa spiritual. Are you with me mga kapatid? So pag namuhay na tayo sa spiritual, yung ating pong kinahuhumalingan, yung ating pong hinahanap, yung ating pong dinidesal, yung ating nilalaanan ng oras, lakas at panahon, it should be spiritual. So sabi sa Bible, ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Makikita niyo po ang kalagahan ng dalawang ito. Yung isa hindi gaano mahalaga, wala siya masyadong halaga. Yung isa pinakamahalaga. Pero kung saan yung hindi gaano mahalaga at walang masyadong halaga, yun po ang pinupuntahan ng mga tao. Pero ito ang pinakamahalaga, only few people. Kayo po. Only few of you yung mga nagpapahalaga nito. Yung mga namumuhay lang sa Spirit. And verse 6 sabi po, ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. And alam niyo po, sa totoo lang, minsan wala tayong kalam-alam na ito palang pagsunod natin sa craving ng laman natin, sarili natin, hindi natin alam na ito pala ay nagbubulid, naghahatid sa kamatayan, sabi sa Bible. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Palapan po natin si Lord. There are two powerful force sa buhay natin. Yung isa negative, yung isa positive. Yung isa pangit ang kanyang destinasyon, yung isa maganda ang kanyang destinasyon. Ano po yun, Pastor? Makikita po natin na ang pagsunod
sa hilig ng laman ay nagbubulid sa kamatayan. Pero ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kaya kung gusto mo po, mapayapa ka, itong magulong sanlibutan, mapayapa ka dito sa earth, sa likod ng mga usapang korupsyon, usapang desipsyon, usapang away, usapang patayan, usapang aksidente. Ang sundan mo po, magdigdip ka sa salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos, Espiritu at katotohanan, at bibigyan kanya ng peace, sabi sa Bible, give you life and peace. Pero pag sa sanlibutan ka, kukunin yung peace mo, kukunin yung life mo. Are you following po mga kapatid? Marami po mga tao dito, di ba nagtatanong sa inyo, bakit? Bakit ikaw parang okay yung life mo? Samantala kami, meron naman kami, gulong-gulo kami. Because you're living in this world and not on the Word of God and also His following His Spirit. Kaya wala yung peace, wala yung life. Ibig sabihin, lahat dapat po tayo, mamumuhay po tayo sa pagsunod sa Espiritu Santo so that we can have life and peace. Sino po sa inyo ang peaceful andyan? Because you begin to walk following in the Holy Spirit. Palakpan po natin sila sa Holy Spirit. I want to appreciate po mga kapatid ang kahalagahan ng pamumuhay sa spiritual. Because if you try to observe every family, sa loob po ng isang tahanan, itry nyo lang. Mapalad kayo kapag sa loob ng isang tahanan, meron pong isang ama na sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Are you with me? Mapalad talaga kayo kung meron pong isang tatay na sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Because nowadays, only few fathers ang sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Maraming mga mothers ang sumusunod sa Espiritu ng Diyos. Ay ang problema, yung head, siya dapat ang nagtitrain sa kanya pong tahanan, sa mga tao niya sa bahay. But we pray that the coming days, there are more fathers ang nagpapahalaga sa scriptures. There are more fathers ang sumusunod sa Espiritu ng Diyos. There are more fathers that have life, peaceful life, in blessed life. Palakpan po natin si Lord mga kapatid. And verse 7, sabi po dito, kaya nga kapag sinunod ng tao ang hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. Grabe nung binabasa ko ito, minsan hindi natin pwedeng i-twist yung salita ng Diyos. Mahal ako ng Lord kasi ginagawa ko yung mga bagay na makamundo at makalaman. According to this verse, na kapag sinunod ng tao, look at the word, sinunod, in his imposition, nung kanyang pagpupumilit na sundin niya ang nasa ng laman o hilig ng laman, sabi dito, siya ay nagiging kaaway ng Diyos. At ano po ang kasunod? Sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. May encouragement po ako sa inyo. Mahirap po sundin ang Diyos at ang kanyang batas pag wala po ang Espiritu ng Diyos na nangunguna, na nagtuturo sa atin. Kaya napaka-importante na sa buhay po natin, nung inaccept natin si Jesus, lumalim tayo sa kanyang salita, mabaptize tayo kay Jesus, magpuspos tayo ng Holy Spirit para makasunod tayo sa Diyos at sa kanya pong batas. As sabi sa verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Pag nabubuhay tayo sa hilig ng laman, we cannot please God because every works of a person na namumuhay sa pleasure o sa wrong pleasure o sa makalaman, makasalibutan is not pleasing God but pleasing himself. Yung makasarili niyang hangarin o makasanlibutan na hangarin yung kanya pong ginagawa. Kaya nililinaw sa verse 8, nabasa po natin sa verse 8, na ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Pero yung mga nagdi-desire na makapamuhay sa salita at sa Espiritu ng Diyos, sila yung bibigyan ng buhay at kapayapaan. Palapan po natin si Lord. Eternal life and peaceful life. Amen po ba? Hindi lang basta eternal life ang kaloob po ng Diyos. Bibigyan pa tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Roma chapter 8 verse 13, sabi po dito, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. Yung katawang ito, merong spirito. Huwag lang puro katawang makamundot makalaman ang sinusunod natin. Pasundin natin itong katawang ito sa nais ng espiritu sa buhay natin. Diyan tayo mabubuhay. Diyan tayo mabibuild up. Diyan tayo lalaki. Diyan tayo magbubunga mga kapatid.
Warning po ng Bible, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman. I love the second, may solusyon. Ngunit, kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Palapakan po natin si Lord. Our greatest nowadays is no other than the Holy Spirit of God. Our weapon nowadays is no other than the Word of God, the Spirit of God, ang Espiritu Santo at salita natin. Siya po yung weapon natin para hindi natin masunod ang hilig ng laman. Hindi tayo makapamuhay sa hilig ng katawan. Hindi tayo maging kaaway ng Diyos. Hindi tayo mamamatay. Bagus magkakaroon tayo ng peace, magkakaroon tayo ng eternal life, magkakaroon tayo ng abundant life. At sabi dito, mabubuhay kayo. Marami pong mga tao, I don't know if you observe, nabuhay hanggang namatay na lang ni hindi man lang sumunod sa Lord. Bakit? Tingin kayo sa akin. Imagine niyo po yung isang tao, like say for example, simula nung nagkamalay siya, let's say, ang mga bata ngayon maaga nang nagkakamalay. 10 years old, ang mga bata, nagkakaroon na, aware na sila sa sanlibutan. Ang problema, 10 years old, aware open up sila sa sanlibutan, sarado sila sa salita ng Diyos, at wala silang leading ng Espiritu ng Diyos. So kaya maaga po sila deceive, maaga silang corrupt, at maaga silang ang hirap ituwid. Kaya mga tatay, mga nanay, tip po ito sa inyo kung may anak kang maliit, tapatayuan mo. Tindigan mo, mamuhay ka sa Espiritu, mamuhay ka sa kaharian ng Diyos, hindi sa sanlibutan at sa kaharian ng kaaway. Hindi po, para matayuan natin ito. Are you following ko mga kapatid? Sabi ko nga, kung ang tatay ko lang, maaga sana siyang natuto sa salita ng Diyos, natutong sumunod sa Espiritu Santo, nakilala ang ating Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Disin sana hindi namin naranasan ng maraming scars, negativity, painful moment, mga bagay na hindi dapat pinaparanas ng Diyos. Mga konsekwensya hindi dapat namin narating. Pero wala tayong magawa kasi ang buhay natin parang sinihan yan, brother, sister eh. Ang sinihan, di ba? Pag exit mo, wala kang magagawa kung sino sila. Ay paglabas mo, wala kang magagawa. Pagpasok mo. Pero pag exit mo, alam mo kung saan ka dapat pupunta, alam mo kung saan direction ka dapat. Kaya ngayon po, ang ating pong paglabas, dapat sinisigurado natin na sumusunod tayo sa salita at sa Espiritu ng Diyos, dahil yan po ang magbibigay sa atin ng buhay, kapayapaan, hindi po kamatayan, hindi po kalungkutan, at lalong hindi tayo magiging kaaway ng Diyos. Sabi sa verse nito, sabi dito, mabubuhay kayo. Pakisabi sa matali, buhay na buhay. Diyos at sa kanyang kaharian. Another points po, our true lives begins when we are free from our old self or die from our old self. Yung buhay po natin na totoo sa Diyos, sa kaharian na Diyos, magsisimula lang yan. Pag nakalaya tayo sa nakabalot sa atin, nakalaya tayo sa lumang sarili po natin. Diyan pa lang nagsisimula. Kasi marami sa Bible hanggang sa namatay, hindi naglingkod sa Lord. Hindi sumunod sa Lord. Hindi nakilala, hindi nakita nila yung kanilang potential, how the Lord created them, how the Lord blessed them, how the Lord planned and firmed them. Hindi nila nakita. Kasi wala naman sila sa salita ng Diyos, wala din sila sa pagsunod sa Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga powerful life, na right on track, yung sumusunod sa salita at sa pagpanguna ng Espiritu ng Diyos, yun po yung mga matindi ang kanila pong mga buhay. Sila po ay namumuhay supernaturally, spiritually and supernaturally. Pwede mo pala natin si Lord. I'm talking about old self and old self. Dalawang OS. The old self po, ito yung unang nakabalot sa atin. I'm talking about tradition, I'm talking about lineage, yung old self po natin. Itong old self po natin, ito yung lalang ng kaaway sa atin. We need to be set free from old traditions, from our old self, yung lumang gawain natin. We need to be set free. Kasi pag hindi tayo na set free dyan, hindi magsisimula yung life. Hindi mag-grow yung life. Amen po ba? Sabi sa John chapter 12 verse 24, look at the beauty na pinipris ni Lord itong John 12 verse 24. Kasi pinapakita niya po yung potential, yung productivity ng buhay ng kanyang disciples. Wala na sila, tayo po ang natira. Gusto ni Lord na makita mo ang inyong pong potential in productivity after setting free doon sa old self and dying sa ating old self. Okay, sabi sa verse nito, I tell you the truth, sabi niya, unless maliban, a kernel of wheat is planted in the soil and dies, it remains alone.
Ang ibig sabihin po nito, kapag ang isang butil po ng trigo, meron siyang future of productivity, meron siyang future of multiplication, addition, meron siyang future ng beauty, meron siyang future na mag-build up, meron siyang future ng growth and productivity. Kaya lang, yung future na yun, yung potential niya na yun, yung direction niya na yun, hindi mangyayari yun sa kanyang buhay, maliban siyang maitanim sa lupa at mamatay. So, ibig sabihin, being planting and dying from the old, setting free from the old self and dying from the old self, yun po yung susi. Maitanim, amen po, sa tamang pagtataniman. Kaya sabi sa sunod na verse, but it's death, sa kalahati po ng verse, but it's death. Look at the word death. Sa spiritual, ang death, hindi po siya masama ang death sa spiritual. Amen po, lalo na kapag ang usapan, buhay sa laman at sa spirito. Hindi po siya nakakatakot. Kasi even si Lord, before the foundations of this world, the Lamb of God was already slain. Namatay na yung Lamb of God bago palikahin ang sanlibutan. Naready na ng Lord yan para sa atin. So ang susi din, para tayo mabuhay, kailangan nating mamatay o makalaya doon sa old shell. Tingnan niyo yung kasunod na verse, sabi niya, but its death will produce many new kernels. Nakikita niyo ba yung buhay niyo na nagpo-produce? O wala pang napoproduce? Marahil buhay na buhay pa po tayo sa ating dati nating koneksyon, sa dati nating activities, sa dati nating ginagawa, o sa dati pa nating comfort zone. Marahil andun pa tayo. Kasi sinasabi dito, pag naitanim na but its death, sabi niya, will produce many new kernels. Pag tayo po namatay na sa makasanlibutang pamumuhay natin at nabuhay tayo sa kaharian ng Diyos, sumunod tayo sa salita at espiritu ng Diyos, dyan pa lang po ang ating pong potential, yung ating pong buhay, magpo-produce ng many more new kernels. A plentiful harvest of new lives. I never expect, ako po nung bata ako, ang gusto ko lang po noon, mangisda. Because my father is a fisherman. Second, ang gusto ko lang po maging farmer kasi ang mother ko farmer. Tapos I've been with my uncle, ang gusto ko po maging sabongero kasi sila mga sabongero. And then pag nakita ko naman yung mga matatanda kong mga lolo, ang gusto ko po sumayaw ng satya. Ganun-ganun yan. Puro pa atras, walang paabante. O naman nakikita ko something sa kind like nagiging desire and development and simply nagiging direction ng buhay ko. And without my knowledge, I've been with the family, I've been with the people na wala sa kaharian ng Diyos, sila pala ay mga nasa makasanlibutan pa. I've been with my father na wala pa pala sa kaharian ng Diyos, nasa sanlibutan pa. Kumbaga, doon ako nabubuhay. Doon ako nagpo-produce. I'm producing fruits negatively. I'm not producing fruits that pleases and honors God. Nagpo-produce ako ng fruits na hindi na paparangalan, nadadakila ang Diyos. So I begin to realize, sabi ko, kung hindi ko bubunutin ang sarili ko dyan, patuloy akong mamamatay dyan, hindi ako magpo-produce dito sa kaharian ng Diyos. So I begin to uproot my life doon sa mga makasanlibutan, sa mga makalaman, sa mga makamundo. In my personal life, I begin to uproot my personal desire na mga pangit ito, mga makalaman, makamundo, mga makasarili, hindi makadiyos, hindi makaharian ng Diyos, hindi makalangit na desire. Begin to uproot myself. And then, seeing after 21 years, sabi ko, wow, buti na lang natutunan ko itong kaisa-isang verse nito. And then now, I see my potential producing plentiful harvest of new lives, a fruits that pleases God. Gusto ko rin makita po ninyo ang picture na wala tayong pinagkaiba. Ito pong trigo ay hindi ito masyado familiar sa atin. Sino po ang nakakita na ng trigo sa personal na kanya pong mata? Taas yung kamay. Okay. Isa lang ang nakakita. Wala pa talaga. O kasi meron yan sa Israel. Meron naman sa atin yung iba-iba. Pero yung wild na trigo, pintos, ang tawag namin yan ng mga bata kami. But gamitin ko na lang yung kernel, yung mais. Mais, sino nakita sa inyong mais na tinatanim? Imagine nyo po, ang potential ng isang butil na mais ay magpo-produce siya ng plentiful kernels. Sabi ng isa, di ba Pastor General saka Sergeants? But kernels. Okay, tubig muna ako. Ano na sinasabi ko, patawaran niyo po ako. But kernels, sabi niya. Ano naman, di ba General saka Sergeants?
Anyway, sa mga late po na nakakuha, God bless you po. Joke pala yung paso, hindi. Yung isang butil ng mais, meron po yung future ng productivity. May potential yan sa productivity. Pwede yan mag-produce at mag-reproduce. Example nila, isang butil ng mais na naitanim, po sa lupa, tumubo, naalagaan, lumago, magpo-produce yan ng 2 bunga. Tayo natin, 2 bunga na, di ba? 2 bunga. Pag nalaya na, nanigas na yon, buksan mo yung 2 bunga, how many kernels ang meron sa loob? Nung binilang ng iba, sabi niya, Pastor, mga 600 generals ulit. Umangat. Na-promote. Kasi mas better daw yung second fruit kumpara doon sa una. Anyway, the thing is, pag binuksan, magulat ka. Mula sa isang butil, nag-produce ng maraming butil. Yan po ang buhay natin. Kapag ang buhay natin namatay na sa lumang sarili natin, at tayo na ngayon ay nabubuhay sa salita, sa espiritu, sa kaharian ng Diyos, sa relasyon sa Diyos, magpo-produce tayo ng bunga. At ang bunga na yan, mga tao na nadadala natin sa relasyon sa Diyos. Palapahan po natin. Kaya kung dinadala yung tao sa Diyos, you're not bringing souls sa religion, sa rituals. You're bringing souls because you know ikaw din naman nasa salita, nasa espiritu at sa kaharian ng Diyos. You're leading these people. You start producing fruits. You start seeing your potential. Ako rin naman. I have a plentiful harvest na ipuproduce ko sa buhay ko. Pero kailangan lang po ang proseso. Kailangan maitanim tayo, makalaya sa old shell. And then we need to die from our old self and then tutubo yung bago. Amen? At yan po ang magbubunga, magpo-produce ng maraming butil. Sabi sa verse nito, producing a plentiful harvest. Oh, grabe, no? Producing a plentiful harvest of new lives. Of new lives. Pag ito po nangyari sa buhay natin, natugunan po natin ito, nagpo-produce tayo, nagre-reproduce tayo, sabi sa Bible, whatever you ask the Father, according to John 15 verse 16, whatever you ask the Father in the name of our King Jesus, He may give it to us. Kahit malaki yan. Kasi pagkakatiwalaan ka ng Panginoon, dahil nasa tama ka ng lugar, you're in the right place, nasa tama ka ng buhay, nasa tama ka ng pagbubunga, and then now you are producing fruits that pleases and honors God. Palapan po natin si Lord. I want you to be aware sa personal na buhay natin. I-seek niyo po yung buhay niyo, i-search niyo po. Ang buhay ko pa ba makamundo, makalaman, ang buhay ko pa ba ay nasa makasanlibutan? Hindi tayo mamamatay dyan na nagpo-produce ng fruits that pleases God. Diyan tayo mawawasak, diyan tayo masisira, diyan tayo nagiging kaaway natin ng Diyos. Pero dito po sa buhay natin na nalipat sa kaharian ng Diyos, dito mamamatay yung lumang sarili natin, dito tayo nabubuhay, dito tayo nagpo-produce, nagre-reproduce, and we continue producing fruits that honors and pleases God. Tandaan po natin, second point, life was preserved when we continually hate our worldly activities. Life was preserved when we continually hate our worldly activities. Alam niyo minsan yung mga worldly activities po natin, tingnan natin. Kasi may mga ginagawa tayo ng makasanlibutan, makalaman. Pero sabi nga sa Romans chapter 12 verse 9, kasuklaman ng masama, pakaibigin ang mabuti. Doon sa ginagawa natin, i-abhor na natin. And we about to claim what is good. Amen po ba? Sabagat napipreserve lang ang life nito everyday. Marami po akong nakita kasi nga, di ba 21 years na po ako to follow the Lord. Ang iba sumunod 10 years. After 10 years, nahila ng mga makamundong tao. So bumalik sa makalaman. So now, I'm seeing their life na hindi sila productive, hindi rin sila positive, hindi rin sila proactive, hindi rin sila purge and purify, lalong hindi sila prone ng Panginoon, kundi doon sila bumabalik sa sanlibutan. Sometimes pag nakikita kami, sabi ko, sayang. Pero wag mong sayangin yung panahon na andun ka na. May pagkakataon pa namang manumbalik ka sa Diyos. Kasi ang Diyos, kumakatok yan sa puso natin, kung bubuksan natin, handa siyang tanggapin tayo uli, or handa siyang pumasok sa puso natin. Marami rin ako nakita, grabe, 20 years na sa kapab.
Kasi nga yung influence ng mga makasanlibutan. Kaya nga tayo mag-ingat tayo kung saan tayo nagko-connect, saan tayo nagdidigdip, kung sino yung company natin, sino yung nag-i-influence sa atin, sino yung nag-i-instruction sa atin. Mag-ingat po tayo because magdadala yan sa atin ng deception o development o good o either bad direction. Amen po ba? John chapter 12 verse 25a, sabi po, those who love their life in this world will lose it. Notice this word. Those, kanina, ine-explain po natin sa Bible na kapag inibig mo ang makalaman, makasanlibutan, kinakaaway natin ng Diyos. Ngayon naman, the very simple view na nalulust yung life ng isang tao dahil sa kagagawan niya, sinasabi dito, those who love their life in this world will lose it. Sino yung mawawala ng buhay? Yung mga taong iniibig ang kanilang buhay dito sa lupa sa mga pamumuhay ng makasanlibutan. At sa atin po sa spiritual, dapat ituro po ito sa atin. Baka sabihin natin, okay lang naman ito, paminsan-minsan, no. Kailangan mag-develop tayo ng makaspiritual na buhay. Santiago chapter 4 verse 4, sabi po, mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Pag sinabing nakikipagkaibigan, nakikipamatok, nakikisunod, nakikigawa sa kanilang gawa, nakikasalita sa kanilang mga sinasalita, nakikinuod sa kanilang mga pinapanood. Kaya nga, di ba, yung topic natin last Sunday sa Psalms chapter 1 verse 1, na mapalad ka pag hindi ka nakikinig, sumusunod sa masamang halimbawa ng masama, hindi ka nakikinig sa payo nila, hindi ka nakikiupo sa kanila, hindi ka nakikichismis sa kanila, bagkus ang kagalakan mo, magbasa ng salita ng Diyos araw at gabi, binubulay-bulay mo ito, kaya para kang puno na nakatanim sa batisan, sariwa ang dahon at laging namumunga sa takdang kapanahunan at anuman ang ginagawa, ikay nagtatagumpay. Yun yung share natin nung last Sunday. Kung maalala niyo po. Kaya sinasabi dito sa Bible, na kapag nakipagkaibigan tayo sa sanlibutan, amen po, ay kinakaaway ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Conclusion. Kasi nga from the Romans chapter 8, nilinaw na po doon. Makalaman, makamundo, makasanlibutan, amen po, nakikipagkaibigan, nakikiayon tayo doon, tayo mismo, tinatalo natin yung sarili natin. Pero kung gusto mong manalo sa sarili mo, huwag kang makipagkaibigan sa mga makasanlibutan na makikonform sa kanila pong ginagawa. Si Jesus, Prince of Sinners, but He never conformed their sins. Kaibigan siya ng mga makasalanan, pero hindi siya sumunod sa kanilang payo, hindi sumunod sa masama nilang halimbawa. Ito po yung gusto kong ituro sa atin. Sapagkat sino man ang nagnanais, kasi maraming magnanais sa atin eh. Na-try niyo po, yung nasa spiritual ka na, nasa salita ka na ng Diyos, nasa pagsunod ka na ng Espiritu ng Diyos, nasa kaharian ka ng Diyos, bigla ka nag-try, bumalik ka sa mga makasanlibutan, makamundo at makalaman, and guess what happened? Wawarakin ka, sisilain ka uli, sisirain yung nasimulan mo, sisirain yung sakripisyo mo, ibabalik ka sa marumi, ibabalik ka sa makamundo, ibabalik ka sa pagmumura, ibabalik ka sa pagiging magalitin, ibabalik ka sa bisyo. Yan yung trabaho ng sabi, itatrap ka uli. At ang hirap makalaya doon kung hindi mo ibababa ang iyong pride. And I want to encourage everyone, Santiago chapter 4 verse 5, sabi po dito, huwag na yung akalaing walang kabuluhan. Ang sinasabi ng kasulatan, ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya may kaagaw sa ating pag-ibig. Kami palapan po natin si Lord. Di, okay lang naman yan. Maintindihan naman ako ng Lord. Nililinaw po ng verse 5 ng Santiago chapter 4 na huwag daw po nating akalain na walang kabuluhan ang Bible. Sapagkat ang Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos, ayaw niya na may kaagaw sa atin. Amen po ba? Ayaw niya na may kaagaw po sa atin. Sorry po. Ayun, may call na naman. Okay lang po, nagano yung ating ano. Okay lang sa live natin? Medyo nagano yung live natin. Ayan, yan na lang natin ng konti. Ayan, balik na. May nag-call. Okay na, tuloy pa natin. Praise the Lord. So malinaw po ba? Ayaw ng Espiritu na ibinigay sa atin ng Diyos na siya may kaagaw sa ating pag-ibig. Praise the Lord. Ibig sabihin po, pag-ibig ito sa mali,
Pero yung pag-ibig na tama, abay tutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos. Kasi the fruit of the Holy Spirit is love, peace, joy, goodness, righteousness, gentleness, kindness, patience, perseverance, and self-control. Pero ayaw niya na ibigin natin yung makamundot, makalaman, o makasanlibutan. Are you following po mga kapatid? Sapagkat sabi sa unang Juan, chapter 2, verse 15 to 17, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na makasanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Even we confess, I love God, pero iniibig natin ang sanlibutan, we're not really loving the Father. We're simply confessing in our words, but the truth reveals that we're not really loving our Father in heaven. Kasi sinasabi sa Bible, hindi nagsisinungaling yung Bible, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan, hindi umiibig sa Ama. And verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan. Tingnan niyo po, ini-specified ng Bible yung kung ano yung meron sa sanlibutan. Lahat daw po na meron sa sanlibutan ay masamang nasa ng laman. Tingnan niyo po, sundan niyo po yung scriptures. Masamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa mundong ito, at hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Notice kung ano po ang ibinibigay ng sanlibutan. Ang binibigay po ng sanlibutan ay patungkol sa nasa ng laman, nasa ng mata, pride of life, arroganteng spirito, pagmamataas, at lahat daw po yan, sabi sa Bible, is not from the Father. It's not from the source. It came from the negative source. It came from the world. Makasanlibutan, makamundo. Kaya, machi-check natin yung buhay natin. Kung sinusundan natin, puro nasa ng mata, nasa ng laman, talo pa tayo dyan. We're not back on track pa. Wala pa tayo sa tamang race in direction ng life natin. Pero kapag sinusunod mo na ang nais ng Diyos, ayon sa kanyang salita, ang nais ng Espiritu Santo, yan, malalaman nyo na, I already win back my life. And you already believe na yung na-win ka na ng Panginoon eh. Pero kailangan kang magdesisyon sa buhay. Kung saan mo ilalaan ang panahon mo, ang oras mo, saan mo itatanim ang sarili mo. Sapagkat sabi sa verse 16, ang lahat ng nasa sanlibutan verse 17, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng kinahuhumalingan nito. Ngunit, I love yung kasunod. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Palpahan po natin si Lord. Hindi lang po tayo mabuhay magpakailanman, pero habang tayo nabubuhay, magbunga po tayo. Amen po? Magbunga po tayo na ayon sa pagbubunga ng Espiritu Santo. Ma-build up po tayo ayon sa relasyon natin sa Panginoong Hesus. At habang tayo po andito, mabubuhay tayo magpakailanman. Habang tayo nabubuhay dito sa lupa, mabubuhay tayo ng masagana, kasiyasiya, mabubuhay tayo ng matagumpay, at one day, pag kinuha na tayo ng Panginoon, we be in the Lord. Kalaban po natin sila mga kapatid. John chapter 12, verse 25b, sabi po, but the one who hates his life in this world and is concerned with pleasing God will keep it for life eternal. Palapan po natin si Lord. Sinasabi ko sino po sa atin ang kinasusuklaman ng kanyang makamundong hangarin sa kanyang sarili and concerned with pleasing God, ay siya pong mapipreserve ang kanyang buhay even to eternal life. Mga kapatid, yung buhay natin, meron itong eternal destination. Tingin kayo sa akin. Meron itong divine destination, eternal, sa langit. But without your knowledge, our life today is God's divine design. This is our inheritance, yung lupa. Ito yung inheritance natin. Nung nilikha ni Lord ang lupa, para sa atin ng mga anak niya, dapat tayo po ang naghahari dito sa lupa. Hindi yung mga drug lord, smuggling lord, hindi yung mga walang lord ang naghahari sa lupa. Dapat yung mga praise the Lord, mga son ni Lord, mga daughters ni Lord. Dapat sila yung naghahari sa lupa. Dapat tayo, pakitapik, dapat tayo, hindi tayo dapat magpatalo sa masama dito. Kasi ang tatay natin sa langit ang nag-create ng lupa. Are you following po mga kapatid? But your life in this world, if you try to hate your life in this world, concerning in pleasing God, mapipreserve yung life mo.
mapipreserve yung life mo. Ito gusto ko pong makita niyo pong buhay everyday. Everyday, I want you to see two lives. Number one, pag nasa tamang ground ako, I already win back my life and I'm on right track ngayon. Makikita niyo po, ang life niyo po productive ayon sa salita at espiritu ng Diyos. Pangalawa, yung life niyo po preserve. Preserve ba? Kumbaga talagang nakalaan doon. Amen po ba? Yung life niyo everyday, nagiging pong productive. Pwede bang lahat tayo tumayo mga kapatid? I don't want to finish this verse kasi medyo marami pa ito. I want you to all rise. At gusto ko pong tandaan niyo po, na simula ngayon, kung meron man pong nagdidesisyon na magagalit ka, mapupuot ka sa inyo pong makamundot, makalaman na hangarin, nagsisimula ka pong ma-process to set free from your old self and dying from your old self. And you begin to be productive. And you start following the Holy Spirit. You start following God. You start following the Scriptures. And then, ikaw na nasa tamang direksyon ng inyong pong buhay. Tandaan niyo po, maging sino ka man o sino man tayo lahat, hinangon na tayo ng Diyos mula sa kaharian ng kadiliman. Kaharian ng laman. Kaya tayo manatiling nakakonect sa kaharian ng ating Panginoon Kristo na siyang hari ng ating pong mga buhay. Kung andyan ka pa ngayon nakikinig, hindi pa si Jesus ang Lord and Savior ng buhay mo. Hindi pa siya ang hari ng buhay mo. Gusto ng Diyos na siya maghari sa buhay po natin. About 2,000 years ago, hinango na tayo. Pero bumabalik tayo sa kaharian ng sanlibutan. Ngayon, it's about time na isurrender po natin yung ating buhay sa Panginoon. Before I read another verse, pwede ba taas natin yung ating mga kamay? Sabihin natin, Panginoong Hesus, sinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko ikaw bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Hawakan mo ang aking buhay at tulungan na manatili sa inyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. Palapan po natin si Lord. To God be the glory. And let me read to you, as to continue po, another verse from the Bible, Colossians chapter 1, verse 13 to 14. Sabi po dito, for He has rescued us from the kingdom of darkness and transferred us into the kingdom of His dear Son, who purchased, dito, nawala dito yung kasunod na verse, who loved us, amen, who purchased our freedom and forgive our sin. Ang ating pong Diyos, sa pamagitan ng ating mahal na hari at Panginoong Hesus, tayo po ay binayaran niya ang ating pong kalayaan. Amen po, siya ang nagmahal sa atin, siya ang nagpalaya sa atin, siya ang nagpatawad sa atin. Kaya pwede bang palapakan natin si Lord ng napakalakas? Be the glory. Kung meron man yung pinakamatinding atlos na dapat binibigay natin, dapat yun sa ating Panginoong Hesus. Kasi siya ang nagmahal sa iyo, siya ang namatay para sa iyo, siya ang nagpalaya sa iyo, siya ang nagbayad, siya ang naging kabayaran para tayo mapalaya sa kulungan ng kasalanan, para hindi tayo ma-bound to hell, kundi sa heaven. Tayo po binigyan ng tsansa na makapamuhay dito sa lupa na masagana at matagumpay. Kaya ang gawin po natin habang tayo po nabubuhay mga kapatid, patuloy tayong magpakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Sa inyo po mga baguhan, datihan, patuloy tayong pakumbabang tanggapin, lumalim tayo sa salita ng Diyos. Amen po, upang hindi tayo hangalin ng sanlibutan. Magpatuloy nating hangarin at sundin ang salita ng Panginoon. Mamuhay tayo sa kanyang kaharian, sumunod sa kanyang kautusan, at gawin ang kanya pong kalooban. Yan po ang gusto ng Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos na pinapakinggan mo ngayon, amen po ba? Naalis na yung humaharang. Sabi nga dito sa verse ng James 1:21-22, so get rid all of the filth and evil in your lives and humbly accept or receive the word of God has planted in your heart. Saan yan tinatanim yung salita ng Diyos? Sa pandinig, sa puso at sa kaluluwa natin. For it has the power to save your souls. Ang sinisave ngayon ng Panginoon mga kapatid sa atin, our soul. Because yung soul natin ang minsan, yan po ang nakasangla sa sanlibutan o sa kasalanan. Ngayon, sinisave ng Lord yung soul natin sa sin. Nung tinanggap po si Jesus, pinakalaya ka na ng Panginoon, nasa kanyang kaharian ka na. Sabi niya, verse 22, but don't just listen to God's word. You must do what it says, otherwise you are fooling yourself. So kailangan po hindi tayo mahangal ng ating mga sarili because even God questioned those believers, those professors professing that Jesus is their Lord. Luke 6:46-49, so niya, why do you keep calling me Lord, Lord?
When you don't do what I say, I will show you that what is like someone who comes to me, listen to my teaching and follows it. Malinaw, nire-reveal ni Lord after their condition, hard situation. Sabi niya, it is like a person building a house who dig deep and lays on the foundation on solid rock. When the flood waters rise and break against the house, it stands firm because it was well built on the rock. So dapat yun palang tayo pa na-establish sa buhay ng bato. But look at the other one, falling himself, the verse 49. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who built a house without a foundation. When a flood sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruin. Mga kapatid, pag dito sa sanlibutan ng buhay natin, daanan ka lang ng problema dito, daanan ka lang ng tukso pagsubok, ubos lahat, wala halos natitira. Kaya ngayon mga kapatid, yung solid ground natin, amen, yung solid faith natin sa Lord, yung solid na pagsunod sa kanyang salita at spirito, yung solid ground natin, nasa kaharian ng Diyos. So therefore, let me encourage everyone before the end of this sermon, Matthew 6:33, that we need to seek first the kingdom of God above all else. Not the kingdom of this world, because we are not in this world. We already transferred by God in His kingdom. So kung meron man tayong sinisik, dapat po yun yung kaharian ng Diyos at namumuhay tayo righteously. And look at the verse, and He will give you everything you need. Kung natututo lang tayong lumalim, lumago, mamunga sa kaharian ng Diyos, wala tayong aalalahanin everyday. Yeah, may opposition, may pagsubok, may problema, may persecution, may mga a-attack sa atin, pero sagot ka ng Diyos, sagot ka ng gobyerno ng Diyos, sagot lahat ng pangangailangan ng Diyos. Pagpapan po natin si Lord. Pangbuhay natin 28, sabi po dito, since we are receiving a kingdom that is unshakable. Amen po ba? Yung kaharian na kung saan tayo nakatanim, nakatalaga ngayon, unshakable kingdom. Hindi po nasi-shake na kaharian. Hindi po napupobre na kaharian. Hindi po naghihirap na kaharian. Hindi wala pong korupsyon. Wala pong bankruptcy sa kaharian nito. Wala pong mga politiko dito. Wala pong mga mandahaya dito because the king protect his kingdom. Kaya sabi sa verse nito, since we are receiving a kingdom that is unshakable, must be our attitude. Let us be thankful. Come on, let us be thankful and praise God by worshiping Him with holy fear and awe. Can we give the blessed clap offering with great awe? Oh. Come on, give your blessed clap offering to the Lord with great awe. Thank you, Lord, for productivity. Oh, thank you, Lord. We're great, oh Lord, thank you. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. To God be the glory. Right now, I want you to seize your life na ikaw po ay nasa kaharian ng Diyos and continue to grow, dig deep in His kingdom and then keep growing. Sabi ko nga, patuloy kang lumalim sa salita, sa relasyon, sa kaharian ng Panginoon at diyan ka patuloy lumago. Taas pa natin mga kamay and allow me to pray and declare blessings sa inyo. Lord, I pray, Panginoon, that all these brethren who accepted you as Lord and Savior, that they become and already as citizens of the kingdom of heaven. May the kingdom of God bless them, the blessing of peace, the blessing of goodness, righteousness, the blessing of joy in the Holy Spirit be upon them all. They go home, Lord, that there is a right perspective, right potential in productivity, and their life will never be the same again. May the Lord bless you and keep you and make His face shine upon you and be gracious unto you. And God give you abundant shalom, great life, good life in His kingdom. Starting today, tonight, tomorrow, keep on walking as the Holy Spirit leads you. Keep on working with the Lord as the Lord give you task and assignment. Hallelujah. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. God bless you po. Maraming salamat sa inyong tahanan dyan sa church at sa inyo pong pakikinig online. We'll see you next time po. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating mga kapwa manggagawa, sa lahat ng pumunta sa church. Maraming salamat po ang iyong lingkod, yung bantay na nagsasabing na sa kaharian ng Diyos, meron tayong buhay na ganap at kasiyasiya at sa Kanya, meron tayong buhay na walang hanggan. Magkita-kita po tayo sa susunod, sa Wednesday, at tuloy po natin sa church. God bless you po, at maraming salamat.
Panginoon yung pinakamalakas at pinakakas sa ating Panginoon. Amen. So yan po, maraming salamat sa mga kapatid po natin dito sa online at dito po sa actual at tayo po yung tutungo o patungo po tayo sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Amen po ba? Ready na po ba magbigay ang bawat isa? Amen. Tayo po natin tumayo. Amen. Bago po magtapos ang ating gawain ngayong umaga. Amen. Sorry. Hallelujah. Sige po, manatili po tayo natin tayo po magbigay sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Thank you po muli sa mga kapatid natin online. Maraming pong salamat sa inyo at sa inyong pagsabay o makijoin sa ating pong Sunday self-celebration o worship self-celebration. Thank you, Brother Mark. Yan po. Manatili po tayo nakatayo. Tayo po manalangin at panalangin po natin ang ating tithes and offering. Kaya po si Brother Jason upang ipanalangin po ang ating tithes and offering. Yan, ipahalo si Brother Jason. Thank you po. Sige. Amen. Tayo may manalangin sa ating patatapos natin tayo sa aming Panginoon. Lord, thank you, Father God, sa araw na muli, Father God, na kami yung pinagpupulpupul mo muli, Father God. Lord, sa aming natanggap na yung salita, Father God, gamit ang puting pastor, Father God. Lord, we thank you, Father God, na itong mga salita aming napakinggan, Father God, ito ay tumanig, tumukit sa mga puso't isipan, may mabuhay, Lord, sa aming mga pang-araw-araw na gawain, Father God. Lord, kasi continue to deeply have a relationship with you, Father God, kami ay deeply rooted with your love, with your presence, Father God, with your every word that we hear, Father God. At sa aming, Father God, na ito, Father God, sa buhay namin, Father God, Lord, patuloy namin papagamit, Lord, ang buhay namin sa inyo, Father God, sa pagkakulong, Father God, at sa relationship namin sa inyo, Father God, Lord, sa every workers na aming simbahan, Father God, Lord, we pray for continuous anointing, Father God, na in every circumstances, Father God, namin kahati, Father God, Lord, we continue to have a deep relationship with you, Father God. We have a deep connection to you, Father God, Lord, sa amin, Father God, na patuloy mong gagamitin pa, Father God, at sa aming munting pastor, Father God, na hindi ating tala, Lord, ang layo, makapag-serve, Father God, Lord, I know her heart, Father God, kanyang family, Father God, na pastor, na si